You to worship the Lord. Bless the Lord, O my soul. Yes, God. Bless the Lord, O my soul, O my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end grows near, and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. All this time, let us pray all together, that we may all receive the Word of God by the Holy Spirit, that the leading of His Holy Spirit leads everyone's soul in this church.
Idalangin natin na patuloy tayong sumigla, tumatag at tumibay sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos na mayahayag sa ating kalagitnaan. As we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ama namin Diyos, kami po'y lumalapit at nagpapakumaba sa iyong harapan sa umagang ito. Ikaw, O Diyos, ang itinatas namin, itinararamalan at inadagila sa buhay ng bawat sa amin. Kami po'y nagtitiwala na may magagawa ka at gagawin sa buhay ng bawat sa amin. This time, O Lord God, we have come to the very special part of our worship service. And it is, O Lord God, to hear and accept your word, to receive the word, Father God. Kaya, Mama, na patuloy namin matanggap ang mga salita mo, nang magbibigay kalakasan, magbibigay katagumpayan, at magbibigay sa amin ng kasiglahan sa aming mga spirito, sa aming mga kaluluwa, Panginoong Diyos, upang lalo kaming tumibay, lalo kaming tumatag, at magawa namin ang lahat ng bagay na niloloto mo para sa aming mga buhay. Huwag mo kami hihiwalay sa iyong tagpiran, huwag mo kami hihiwalay sa iyong dakilang kalooban, at ayaw mo na ikaw lamang ang mahayag, ikaw lamang ang madagina, ikaw lamang ang mapapurihan, ikaw lamang ang Diyos sa may taas sa aming kalagitnaan. Wasakin mo ang lahat ng mga adlag, mga sagabal na pilit na inilalagay ng Diablo sa aming mga buhay. Papayapain mo ang aming mga puso, papayapain mo ang aming mga isipan, at ikaw lamang po ang kilalanin namin, itaas at papurihan at parangalan namin sa aming mga buhay. Salamat po at inaangkin namin ang katagumpayan at inaasahan po namin ang malayang pagkilos ng iyong kapangyarihan. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming pagpapatuloy. Hayaan mo, Diyos, na kausapin mo. Patuloy kang magpahayag sa iyong mga anak sa umagang ito. Nananalig kami, Panginoong Diyos, na may gagawin ka sa aming kalagitnaan. All the words, O God, that we will hear, O God, is the word will strengthen our faith and that will strengthen our soul, Father God. Tulungan mo kami, aming Diyos, na mailagay namin ang mga salitang ito sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, upang mas lalo kaming tumibay, mas lalo kaming tumatag, at mas lalo naming magawa ang lahat ng bagay na niloloko mo para sa amin. Sa oras na ito'y dalangin din ng iyong likod na pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagbigay na kalang ikapu at handog para sa iyong gawain. Hayaan mo, Ama, na ito'y patuloy mong suklian at palitan sa kanila ng siksik, liglig at ng umapaw na pagpapala. At naniniwala kami na lahat ng kailang mga pinagkukunan, lahat ng kailang mga hanap buhay ay lubos sa tuloy mong pagpapalain. Salamat po, Ama, inangkin namin ang katagumpayan at ibinabalik namin sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na mahal. We all be seated po sa oras nito. Sa umagang ito, it will be my rest day sapagkat hindi po ako magiging tagapagsalita sa ating worship service. Ang ating po magiging tagapagsalita ay isa po sa ating pastor ng Philippine Holy Joy Church at siya po ay nakadestino sa Lunga, Caranglan. Tanggapin po natin ang lingkod ng Panginoon, Pastor Oribor Morales. Palakpan po natin ang Panginoon sa inyo. Amen. Magandang umaga po sa atin po, no, sa bawat isa po sa atin. Sa Diyos po ang kapurihan, sa Diyos po ang pagsamba, na sa mga salitang maririnig po natin sa oras po na ito. Hebrew 11, verse 6. Buksan po natin ating Bible sa Hebrew 11, verse 6. Basahin po natin ito ng may pananampalataya. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Purihin po ang Diyos sa mga salitang ihahayag niya po sa oras po na ito. Bakit po ba tayo may pananampalataya sa Diyos? Bakit ba tayo kailangang manalig po sa Diyos? Nagkaroon po ng linaw po sa akin ng mga salita po na ito nung ako po ay unang nakakilala sa Panginoon. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko noon kung paano mo ako mananalig sa Diyos. Kasi nga, di ba bilang unbeliever noong mga panahon na yon, ay hindi ko kilala ang Diyos.
Wala akong alam sa mga salita niya. Hindi ko alam bakit ba nagpipray. No? Katulad po ninyo, noong mga panahon po na hindi nyo kilala ang Diyos. Pero ano nyo po, bagamat ito po yung aking share sa oras po na ito, na without faith, we cannot please God. Pero nung ako po ay nakakilala sa Diyos, binasa ko po ang Matthew chapter 4 verse 4. Ang sabi doon ng Panginoon, na hindi na pwedeng mabuhay ang tao kung wala yung salita ng Diyos. No? Hindi pwedeng mabuhay ang isang tao sa pagkain lang, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Alam niyo po, yun po yung bumuhay sa akin ng mga bersikulo na salita ng Diyos ng mga panahon na ako ay unbeliever. Yun po yung mga salitang yun. Yun po yung salita na hindi ko malilimutan sa tala ng buhay ko. Kasi, ang unbeliever po, yung buhay po ng unbeliever, di ba alam naman natin na walang Diyos na kinikilala ang mga unbeliever. Hindi nila alam bakit ba kailangan mag-pray. Hindi nila alam kung bakit ba kailangan manalangin sa Diyos, magtiwala sa Diyos, sa mga pangako ng Panginoon. Noong mga panahon ko na yun, hindi ko alam yun. Kahit na nagigitara na ako nun sa church. Parang feeling ko nun, para akong patay. Kumbaga nasa ministry ako, pero hindi ko alam kung bakit ako nasa ministry. Ang meron lang ako noon, na alam ko, ay talent. Basta sabi ng pastor namin, magpagamit ka sa Panginoon. Pero hindi pala sapat yun. Hindi mo pala sapat na nagpapagamit ka na hindi mo kilala ang Panginoon. Kaya nga, simula po nung binasa ko po yung Matthew chapter 4 verse 4, ay, nagising ako sa reality, sa realidad ng buhay bilang isang tao. Kasi, dito po sa may Ecclesiastes chapter 12, verse 13, pakibuksan na po sister, Ecclesiastes chapter 12, verse 13, sabi po dyan, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? Alam niyo po, napakaliwanag po sa Ecclesiastes na may katungkulan pala tayo bilang tao. Na hindi lang tayo sinilang sa mundong ito na magpakarangya kung ano yung kayamanan ng sanlibutan. Kung hindi, kaya pala tayo isinilang kasi may katungkulan tayo bilang tao. Amen po ba? Ano po kaya yung katungkulan natin bilang tao? Yan po ay ang manalig sa Diyos, maglingkod sa Diyos, sumunod sa mga utos ng Diyos. Bagamat ang Diyos po hindi nakikita. Pero, di ba, napakahirap sumunod sa utos ng Diyos kasi ang Diyos hindi natin nakikita. Pero bakit po kaya, hindi mo po kayo nagtataka, bakit ang Diyos hindi nakikita? Bakit sa church natin walang Diyos na nakikita? Kasi, ang hinahanap ng Diyos, ayon sa topic natin kanina, sa versikulo natin kanina, ang hinahanap ng Diyos, pananampalataya. Amen? Yan po yung gustong makita natin, makita ng Diyos sa atin na we can please God by faith. Hindi para, kumbaga hindi mo naman kailangan talagang makita ang Diyos. Kasi, pag nakikita mo ang Diyos, paano ka pang mananalig? Amen? Kasi pag nakikita mo na, hindi mo na pwedeng panaligan pag nakikita mo na eh. Kaya nga sabi dito sa sa Hebreo 11 verse 1, ang sabi po niya sa Hebreo 11 verse 1, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga, kung meron tayong pananampalataya, kahit hindi natin nakikita, naniniwala tayo na meron Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos. Hallelujah! Nung ako po ay, siyempre po, kasi gusto ko rin po may share po sa inyo yung testimony ko. No? Ito na rin po yung pagkakataon ko. Kasi within 8 years, na ako po hindi nakakapag-church sa church po natin na ito, namimiss ko po talaga ang Philippinology Church. Kasi nga, sabi ko, 8 years na pala na hindi ako nakakapag-church. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa pagkakataon na ito. Pero nung ako po ay unbeliever, naaalala ko po, lagi pong ipinapangaral ng mga pastor ko na narinig ko noon,
Yung tungkol po sa kailangan magkaroon ka ng personal na relationship sa Diyos. Sabi po nila, laging yun ang pangangaral po nila. Kailangan magkaroon ka ng relasyon, personal relationship sa Diyos. Pero ang tanong, bakit personal? Kasi pag sinabi po kasing personal na relationship sa Diyos, kasi individual po yung pagtanggap sa Panginoon. Di ba? Hindi naman pag tinanggap po si Lord, yung magulang ko tinanggap na rin si Lord. Hindi eh. Kanya-kanya kasi yung kaligtasan eh. Kanya-kanya yung pagtanggap sa Panginoon. Kaya ang tawag po nila ay, sinasabi po nila, kailangan magkaroon ka ng personal na relationship sa Panginoon. Para maramdaman mo, makita mo, na ang kaligtasan, hindi pwede kang sumapit sa paan ng nanay mo, pag sa oras na ng pagdating ng Panginoon na tinataas na ang bawat isa, ikaw, sasabit ka. Hindi. Kasi pag sinabi kong personal pag tinanggap mo ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, ibig sabihin po, yung ikaw mismo, yung magbubukas ng puso mo. Diba, Revelation chapter 3 verse 20, ang Panginoon kumakatok sa puso ng bawat tao. Pag narinig natin yung salita ng Diyos, may nangangaral, ang Panginoon kumakatok yan eh. Pero sino magbubukas? Nanay mo? Kaibigan mo? Hindi. Ikaw mismo. Kaya ang tawag po nila ng mga nangangaral po ng mga kaibigan ko pong pastor ay personal relationship sa Diyos. Ikaw mismo ang tatanggap sa Panginoon, ikaw mismo yung makikipag-isa sa Panginoon. Kaya nga pag bautismo, di ba pag binabautismuhan, wala kang kasama na kasabay na babautismuhan na dalawa kayo, ibabautismuhan. Hindi, laging isa. Laging individual ang pagtanggap kay Kristo. Amen? Amen po? Ang tanong ko po, mayroon mo ba kayong personal na relationship sa Diyos? Kasi pag mayroon kang personal na relationship sa Diyos, lagi kang makikinig sa Diyos. Lagi kang maniniwala kung ano yung sabihin ng Diyos sa iyo. Pananaligan mo kung ano yung nakakalugod sa Panginoon. Amen? At tatanggapin mo lahat ng utos ng Panginoon sapagkat ito po yung katungkulan natin bilang tao. Hallelujah. Amen. Ngayon po, actually po, ang nararamdaman ko po ngayon ay pressure. Amen, na-pressure po ako. Kasi first time ko pong magsalita po dito sa Philippinology Church. No? Pero sabi ko nga, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Sabi ko, yun po yung pananalig ko ngayon. Yun yung aking sa puso ngayon. Sabi ko, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Gamitin mo ako ayon sa kalooban mo. Gamitin mo ako kung ano yung nararapat, no? Na dapat nasabihin ko sa oras po na ito. Kaya nga po, kung sa atin po sa pagsampalataya kay Kristo, dito po sa 1 Peter chapter 1, verse 15, ang sabi diyan ng Panginoon, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ngayon, kung gusto nating i-please ang Diyos, dahil meron nga tayong personal na relationship sa Panginoon, we have to be holy every day, no? Ng ating pong pamumuhay. Minsan, sabi po ng iba, uhuparin ko muna yung pagiging Kristiyano ko at gagawa muna ako ng kasalanan. Pero alam niyo po ba, kung meron kang true relationship kay Jesus Christ, sabi nga kung talagang tinanggap mo siya sa buhay mo, at tinanggap mo sa buhay mo na ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo gagawin yung hindi karapat-dapat. Pag nakita mong hindi karapat-dapat yung gagawin mo, di ba, isipin mo lagi, anak ako ng Diyos. Amen? Anak ako ng Diyos. Bakit ko gagawin ito? Minsan yung pagsasalita rin po natin, minsan hindi tayo makapagpigil, di ba? Sabi ng Panginoong Hesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sabi sabay sa mga salita ng Panginoon. Ngayon, minsan, pag sa pagsasalita po natin, nakakalimot tayo na tayo ay Kristiyano. Dito po yun. Maging mga Kristiyano, nakakalimot po na siya pala ay Kristiyano. Kaya nga, pag nagagalit, minsan hindi niya makontrol yung sarili niya. Diba? Mahirap. Kasi bilang tao, ay nandun po talaga tayo sa sa processing ng ating buhay na inuhubog tayo ng Panginoon para maging tapat, maging karapat-dapat sa Kanya,
para pag humarap tayo sa Kanya, di po ba, ay maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Kaya nga, yung mga pagsubok po na nai-experience po natin, kasama na po yan sa buhay natin bilang Kristiyano. Kasama na yan sa process po natin na tayo po ay hubugin ng Panginoon para pagdating ng araw na tayo po ay mamatay, tayo ay magpahinga, tayo ay matulog, kasama ng mga naunang mananampalataya, ay karapat-dapat naman tayo sa Panginoon. Hallelujah! To please God is magkaroon ka ng maayos na, banal na pamumuhay. Hallelujah! Siyempre, magkakaroon ka ba ng banal na pamumuhay kung wala kang pananampalataya? Natural, dapat mayroon kang pananampalataya. Kasi ito yung hinahanap ng Panginoon sa mga taong, sa mga tao na iniibig niya. Kailangan mayroon kang pananampalataya. Nung ako po ay nasa Karanglan, nung dinala po kami sa Karanglan, akala ko po noon hindi po kami mabubuhay. Kasi nga po, di ba, nasa bundok. Pero, dinala po kami doon ay December 28, yata kung di po ako nagkakamali, December 28, 2017, kung di po ako nagkakamali. Binilan po kami ni Pastor Jong ng konting grocery, suka, mantika, toyo, konting ulam, di ba? Tapos binigyan niya ako ng 1,000 pesos na pagsisimulan ng aming buhay doon sa Karanglan. Iniisip ko noon, sabi ko, Panginoon, paano kami mabubuhay? Pero ang sagot sa akin ni Pastor Jong noon, nung sinabi niya sa akin, yung huling paalala niya, sabi niya sa akin, bago siya umalis, sabi niya, be faithful. Sabi niya, panghawakan mo yung mga promise ng Panginoon. At kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ikaw at ang pamilya mo. Sabi niya sa akin. Pero sabi ko, sa isip ko, Lord, paano na ito? Sabi ko, sa isip ko lang noon. Pero, pinaniwalaan ko rin po, pinanaligan ko yung pangako ng Panginoon na hindi niya ako pababayaan. Kaya nga, magpahanggang po ngayon, ay hindi pa rin po talaga kami bumibili ng kahit 1 kilong bigas doon po sa church po namin sa Bunga. Hindi pa po ako bumibili kahit 1 kilong bigas. Simula po nung dinala po kami doon, magpahanggang ngayon. Kasi siyempre magsasaka nga naman yung mga member namin doon. Sila yung nagpo-provide. No? May taga-katok, may taga-tingin doon sa palabigasan po namin. Pag nakita nilang konti na lang, ay nag-aambag-ambag po sila at dinadalan po nila kami ng bigas. No, ganun po yun. Ganun po yung buhay namin sa Bunga. Pero meron pa pong isang testimony sa akin na hindi ko malilimutan, na gusto ko pong i-share po sa inyo. Noon po, bago po ako, ano ba yun? Bago kami ikasal, ni Sister Marilyn, ay sumagi po sa isipan ko po noon na magpaalam na. Sumagi po yun. Aaminin ko po sa inyo. Sumagi po sa isipan ko po na magpaalam na sa ministry. Uuwi na lang ako. No? At magtatrabaho ako, sasama ako sa papa ko, mag-aaral ako ng operator ng bako, ng iba't ibang heavy equipment. Yun yung yun ang gusto kong mangyari na sa buhay ko na. Hindi ko namamalayan yung landas ko noon ay lumalayo na pala ako doon sa daan ng Panginoong Jesucristo. Pero malakas ang loob ko kasi gusto ko na nga umalis Gusto ko na nga umuwi. Then kinausap ko si Pastor Jong noon sa may Karanglan, doon po sa Mission House. Sabi ko, Pastor, pwede po ba tayo mag-usap? Okay, sabi niya. Nag-usap po kami doon sa taas ng Mission House. Sabi ko, Pastor, magpapaalam na po ako. Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong magtrabaho. Sabi ko, idinalangin ko na ito sa Diyos. Sabi ko pa nga Pero, ang gusto ko po talaga ay umuwi na, magtrabaho. Pero ang sagot po sa akin ng ating pastor noon, sabi niya, pag umuwi ka, pag iniwan mo yung paglilingkod mo ngayon, sabi niya, ay lalayo ka na doon sa daan ng Panginoon. Sa daan ni Kristo. Sabi niya, mawawalay ka. Sabi niya. Okay, sabi niya, kung gusto mo na talagang umuwi, it's up to you, sabi niya. Pero masama yung mukha niya ng mga panahon na yun. Kung ayaw niya akong payagan, siyempre. Siyempre, mas masarap nga naman talaga na magpatuloy doon sa mga nasimulan na ministry. Amen?
Nasumama yung mukha niya na panahon na yun. Pero ako, sige, salamat naman kasi decided na siya, okay na, pinayagan na akong umalis. Pero bumalik pa rin kami noon sa may Manila dito, sa Las Piñas. Okay, sabi niya, ganito na lang. Sabi niya, sabi niya, samahan mo ako mag-drive papuntang Cebu. Yung buwang sa amin ni Pastor John noon. Kasama ko po sila, Pastor Arcel noon, yung mga Bible student mo. Samahan mo na lang ako pumunta ng Cebu. Sabi niya na mag-drive. So, drive kami mula rito sa land to land, papuntang Bicol, papuntang Ormoc, hanggang sa makarating kami ng Cebu. At alam niyo po ba sa Cebu, hindi po tumigil ng panalangin si Pastor John. Hindi siya tumitigil manalangin. Sa tuwing prayer meeting namin, alam kong, parang nararamdaman ko, nakikinikinit ako, na ako yung ipinapanalangin niya. Noong mga panahon ko na yun, na parang gano'n nang nakikilit ako. Parang nararamdaman ko rin yung kanyang panalangin. Kahit hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya, parang gano'n yung lumalabas na nararamdaman kong prayer niya. Kaya noong mga panahon na yun, sabi ko, Lord, Panginoon, ano ba talaga yung kalooban mo sa buhay ko? Kasi, uli na to last na ito na ako ay nasa ministry. Last na to at malapit na akong umuwi. Ano pa talaga yung kalooban mo? Kaya, ng mga panahon ko na yon, humingi din ako ng tawad sa Diyos. Sabi ko, Lord, Panginoon, patawarin mo ako. Kasi sabi ko, nilihis ako ng landas. Kumbaga, yung mga taon na ako'y nasa ministry ay parang mawawala ng kabuluhan. Masasayang. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Pero nag-decide po ako ng mga panahon na yon. Panginoon, hindi na ako aalis. Itutuloy ko yung daan na tinahak ko. Pero sabi ko, Panginoon, pag ako ay nagpatuloy, huwag mo akong pababayaan. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kayang kumbaga, anong papakain ko sa pamilya ko, ano yung magagawa ko para sa ministry, hindi ko kaya. Kaya huwag mo akong pababayaan, sabi ko sa Panginoon. Kaya, yung pangako naman ng Panginoon, mula noon hanggang ngayon, na hindi niya ako pababayaan, ay nangyayari. Kumbaga sabi ko nga, hindi naman ako nagtatrabaho, pero hanggang ngayon, nabubuhay pa rin naman kami. At yung mga anak ko, ngayon nag-aaral yung mga anak ko, pero hanggang ngayon, nagtutuloy pa rin naman kumbaga buhay pa rin naman kami sa ministry, buhay pa rin naman kami sa financial na pangangailangan. Kumbaga, noong mga panahon po na yon, ay parang feeling ko, nakipagtipan sa akin ng Panginoon na, kumbaga, parang gano'n nga personal relationship ko sa Panginoon. Parang gano'n, nagkaroon ako ng personal relationship sa Diyos na kailangan magtiwala lang ako sa Kanya. Diba katulad kay Moises, sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang mag-alala, lagi mo akong kasama. Diba? Kaya nga, kahit walang kapangyarihan si Moises, nagkaroon siya ng kapangyarihan dahil sa Diyos. Sabi-sabihin, parang ganun din po yung nakikita ko na pag tinawag ka pala ng Panginoon, ng Diyos sa paglilingkod, hindi ka talaga napababayaan. Kaya yung pananampalataya po na pinag-aaralan po natin ngayon, alam niyo po ba, ito lang yung makakapag-please sa Diyos. Diba? Faith. Di ba si Pedro kaya siya lumubog? Kasi nga, kulang yung pananampalataya niya at talagang nag-alinlangan na yung pananampalataya niya nung panahon na yun. Nung una naglalakad siya, hindi pa siya lumulubog. Pero nung napansin niya yung malalakas na alon, di ba? Nagsimula na siyang lumubog. So, ganun din po yun. Kung hindi natin mabipilis ang Diyos, sa ating pananampalataya, lulubog din tayo. Di ba? Kung mag-aalinlangan tayo sa mga salita niya, panghihinaan tayo ng loob, pababayaan talaga tayo ng Panginoon. Pero kung pangahawakan natin yung mga salita ng Diyos, no? Yung mga pangako ng Panginoon, talagang magtitiwala tayo, alam niyo po, hindi talaga tayo pababayaan ng Diyos sa ating pamumuhay. Kahit hindi ka pastor. Sabihin natin, pastor, dapat bang pastor ako? Hindi mo kailangan maging pastor para magtiwala sa Diyos. Ang kailangan mo lang ay manalig sa Kanya. Manalig, sumunod sa mga utos niya, kasi bilang tao, yan ang tungkulin natin bilang tao. Sumunod sa utos niya. Diba kung, tingnan po ninyo, sa dinami-dami ng nilikha ng Diyos,
Bakit tao lang ang may katungkulan na maglingkod sa Diyos? Diba? Bakit hindi yung mga hayop? Bakit hindi yung manok? Hindi yung aso? Bakit hindi yung pusa? Bakit hindi yung mga halaman? Kasi ang tao lang ang binigyan ng Diyos ng Espiritu. Ang tao lang ang binigyan ng Diyos ng buhay. Hallelujah? Bagamat binigyan ng Diyos ng katawan, kaluluwa ang hayop, pero wala silang Espiritu. Ang tao lang ang binigyan ng Diyos ng breath of life para mabuhay. Amen? Naniniwala po ba kayong meron kayong breath of life na galing sa Diyos? Yes, we have. Meron po tayo. Kaya nga po, without faith, kung wala po itong pananampalatayang ito ngayon, hindi tayo nagsama-sama. Amen? Kung hindi kayo pinili ng Diyos mula sa sanlibutan, kung hindi kayo binago ng Diyos mula diyan sa hinango ng Diyos mula sa kasalanan ng sanlibutan, hindi tayo magkakasama po ngayon. Kaya kalooban ng Diyos na tayo ay magtipon-tipon. Amen? Kaya kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala po kayo na ang Diyos ang sinasamba natin sa oras po na ito? Yes. God is good. Kaya nga yung mga salita po niya, ang pwedeng magbigay po ng pagbabago sa atin. Totoong hindi mo kayang magbago, mahirap talaga magbago. Pero yung salita ni Kristo, pag tinanggap mo, di ba? Pag talagang pinanghawakan mo, magbabago ka. Imposible naman yung sigarilyo, hindi mo kayang iwanan. Papayag ka ba na yung isang stick na sigarilyo, magiging dahilan para hindi ka papasokin ng Diyos sa langit? Diba? Hindi ka papayag. Maging din po yun kasi po ang bisyo po kasi, para lang makita po ninyo na ako din po galing kasi sa bisyo. Noon, umiinom din po ako ng alak. Kaya lang, pag umiinom po ako ng alak, madali akong nalalasing at madali po akong nagsusuka. Kaya sabi ng nanay ko sa akin, mama ko sa akin, hindi ka pwedeng uminom ng alak. Kasi simula po noon, tinigil ko ang alak kasi nga hindi bagay sa akin ang alak. Sinundan ko po ng sigarilyo. Nagsisigarilyo ako ng mga panahon na yon, bata pa ako. Pero, sabi ng mama ko, anak, huwag kang maninigarilyo. Kasi yung papa mo, pinipilit niya lang itigil ang sigarilyo. Kaya papa ko po hindi na naninigarilyo. Kaya sabi niya, huwag kang magsisigarilyo. Kasi yung sigarilyo, nakaka-cancer yan. Alam niyo po, kasi nga, magulang, noong mga panahon po na yon, sinunod ko po yung payo ng magulang ko. Bilang po yun, kasi bata pa po ako nasa ilang taon ako noon. 7 years old or 6 years old yata ako kung di ako nagkakamali. Kasi, province. No? Ganun po, yung aking kalalagayan ng mga panahon na yon, na kahit bata pa ako na, sinubukan kong uminom ng gin, sinubukan kong uminom ng Red Horse, umakit pa ako sa bundok, para lang uminom ng Red Horse na naka-cellophane. Ganon. Pero alam niyo po, ang masasabi ko po, ang Diyos, kaya niya tayong baguhin. Kaya niya tayong baguhin. Kung pangahawakan mo lang yung mga salita niya. Kasi kung hindi mo pangahawakan yung salita ng Diyos, mahirap magbago. Mahirap pong magbago. Meron po tayong mga kapatiran po sa bunga na awag po doon. Dati, nung mga panahon po na wala pa kami doon, ay hindi po sila pumupunta ng church. Baga hindi sila nagsisimba. Pero yung naging daan ng Diyos yung aming mga buhay, aming pamilya, na yung ibang mga membro po doon, ay yung mga dating unbeliever doon, ay magbalik loob sa Panginoon. Kung ang Diyos po ay buhay, alam niyo po, laging may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos sa buhay po ninyo? Kung ang Diyos ay buhay sa buhay mo, magtiwala ka sa salita ng Diyos. Kasi may gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa una ko pong talata kanina, ay sa una ko pong binanggit kanina na magkaroon ka ng personal relationship sa Panginoon. No? Kasi napakahalaga po nun Kung wala kang personal relationship sa Diyos, kumbaga siyempre kung mananalangin, hindi mo naman kailangan ng companion para mag-pray Ang kailangan mo talaga, ikaw, magdi-decide ka kung magpipray ka o hindi. Ganun din sa pagsunod sa utos ng Diyos
Ikaw din na magdi-decide kung susunod ka pa sa utos ng Panginoon o hindi. Pero ngayon, kung mayroon ka ng kagalakang sumunod sa mga utos ng Diyos, kapatid, mapalad ka. Kung mayroon ka ng kagalakan na sumunod sa utos ng Diyos. Tingnan po ninyo, yung ating mong kapatid na namatay, si Sister Glo. Di ba, nakakatuwa yung buhay niya? Kasi, parang alam niya kung kailan siya mamamatay eh. Kasi ginamit niya lahat yung lakas niya. Nabanggit sa akin nung sister wife ko na naglinis daw siya ng church nung nakaraang linggo at nag-map, inakyat niya yung mga halaman, yung mga halamang magaan, yung halamang mabigat, naiyak-yak. Parang alam niya yung mangyayari sa kanya. Siguro, sabi nga ni Pastor, hindi natin siya pwedeng i-judge. Yun yung pananampalataya niya. Kaya niya nagawa yung mga bagay po. Ang tanong, alam ba natin kung kailan po tayo mamamatay? Di ba? Hindi naman natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya nga, hanggat tayo po ay nabubuhay, may chance po tayong maglingkod sa Diyos. Amen? Kahit ngayon po na nakakagawa po tayo ng kasalanan. Di ba? Minsan di natin maiwasan gumawa ng kasalanan. Yung pong kasalanan na nagagawa po natin, may chance po tayo na humingi ng tawad sa Diyos. May chance po tayo na magbago kung matigas ang ulo mo. May chance po tayong magawa yung mga ministry na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Marami po tayong chance habang tayo po ay nabubuhay. Sabi mayroon pong isang namatay, sabi nung sabi nung anak, sa pastor, Pastor, pwede mo bang ipag-pray yung nanay ko? Yung nanay niya namatay, unbeliever. Sabi po nung pastor, sabi niya, alam mo, sister, kapatid, hindi ko na pwedeng ipag-pray ang nanay mo. Kasi, natapos niya na yung exam. Natapos niya na yung exam. At hindi siya nanampalataya. Amen? Ibig sabihin, pag natapos mo na yung exam, pag ikaw ay namatay, nauna ka, tapos hindi ka nanalig sa Diyos, hindi na pwedeng baguhin ang score. Amen? Kaya nga ngayon, lahat po ng ginagawa po ninyo, lahat po ng mga ministry ginagawa natin, lahat po ng mga pagod na pinaghirapan natin sa paglilingkod sa Panginoon, naka-score yan sa Diyos. Amen? Kasama yan. Kumbaga, may reward lahat yan sa Diyos. Kaya huwag tayong manghinayang sa mga pagod na ginagawa natin sa ministry. Amen? Kasi yan naman talaga ang nakakalugod sa Panginoon. Ang huwag sumuko sa mga pagsubok na nai-experience natin habang tayo po ay nabubuhay. Hallelujah! Okay po, bago po ako matapos, gusto ko pong basahin po natin yung isang bersikulo. Sabi rito ng Panginoong Hesus sa John chapter 14, verse 1, sabi niya po dito, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sabi niya po dyan sa 14 verse 1. Bakit po kaya yung pong ating pananampalataya ay hindi lamang sa Diyos, kundi pati sa Panginoong Hesukristo? Bakit kaya? Totoong ang Diyos hindi po nakikita. Amen? At si Kristo minsan pa lamang po siyang nagpakita 2,000 years ago. Pero, bagamat hindi natin siya nakikita, hindi natin nakikita ang Diyos, hindi natin nakikita si Kristo. Pero alam niyo po ba, salamat sa Diyos. Kasi sumampalataya tayo sa Diyos. Kay Kristo, sinugo ng Diyos sa anak niyang si Jesucristo, kahit hindi natin siya nakikita. Kasi John chapter 4, verse 23 to 24, ito yung hinahanap ng Diyos sa mga sumasamba, sa mga sumasampalataya, na sambahin ng Diyos kahit hindi nakikita. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Kaya nga hindi mahalaga kung nakikita natin ang Diyos ngayon eh. Hindi mahalaga kung hindi natin nakikita si Kristo. Ang mahalaga, sumasampalataya tayo na may Diyos at merong isinugo ang Diyos na kanyang anak na si Jesucristo. Yun po ang pinakamahalaga, pananampalataya. Amen? Sabihin nyo nga po sa katabi mo, sumampalataya ka kapatid. Amen? Isa pa, magpakatatag ka kapatid.
Sapagkat ito po talaga yung kalugod-lugod sa Panginoon. Balikan po natin yung sa Hebreo. Sa Hebreo 11, kung babasahin niyo po ng tuloy-tuloy ang Hebreo 11, alam niyo po ba na ang mga mananampalataya sa Hebreo 11, katulad ni Abraham, nila Moises, lahat po sila ay naging kalugod-lugod sa Diyos dahil sinunod nila ang tinig ng Diyos. Sinunod nila ang mga utos ng Diyos. Hindi naman po talaga tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos without obedience. Amen? Magiging kalugod-lugod ka ba sa Diyos kung hindi ka susunod? Hindi ka magiging kalugod-lugod. Siyempre, pag susunod ka, kasama dun yung pananampalataya kasi nga, naniniwala ka eh. Hallelujah! Para makasunod po tayo, kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen? Tingnan po ninyo. Sa Roma, Roma chapter 10, verse 17, ang sabi ng salita ng Panginoon, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen? Ngayon, ang tanong ko po, gusto niyo po bang tumatag ang pananampalataya po ninyo? Alam ko pong bawat isa sa atin, gusto mong tumatag yung pananampalataya mo. Pero paano tatatag ang pananampalataya mo kung hindi ka naman nakikinig ng salita ni Kristo? Kung araw-araw naman, ang ginagawa mo na lang, puro Facebook. Amen? Puro panood sa Facebook. Buti sana kung ang pinapanood mo ay yung mga replay ng ating worship service, di mo ba? Para ma-recall mo yung mga salita ng Diyos na ipapahayag ng ating pastor, ng mga lingkod ng Panginoon. Pero hindi, ang ginagawa po natin, mas masarap makinig sa iba. Mas masarap makinig sa TikTok. Di ba, yung mga kabataan, mas masarap makinig sa TikTok, o kay manood sa TikTok, sumayaw sa TikTok. No? Lahat. Kaya nakakatakot din po yung yung pagiging high-tech ng ating kasalukuyang panahon. Kasi mas marami na po ngayon ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Bagamat laganap ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero, bagamat laganap po yung salita ng Diyos, pero, alam niyo po ba, mas pinipili ng mga tao yung nakakalugod sa kanilang paningin, yung nakapagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Aminin po natin, di po ba? Kaya ngayon, paano natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos kung ang ginagawa naman natin ay malayo sa salita ng Diyos? Kung malayo naman tayo doon sa tinatawag po na paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko po nung nakaraang linggo po sa bunga, ang salita ng Diyos sa bunga, pag ikaw ay umaatid ng church, ano ang tawag mo? Nagsisimba o sumasamba? Sabi po ng mga ibang member doon, magsisimba, pastor. Pero alam niyo po ba na mali? Kasi ang pag-church ay pagsamba. Amen? Ito ay pagsamba sa Diyos. Pero ang tanong ko po, ito po ba ay paglilingkod? Hindi. Kasi ito ay pagsamba. Ang paglilingkod ginagawa after ng pagsamba. Sa labas na yan. Amen? Kung magpiprayer ka, mangangaral ka, yan ang ministry. Kung mapapagamit ka sa gawain ng Panginoon, yan ang ministry. Pero yung pagdalo ng church, hindi ibig sabihin nun, kasama ka na sa ministry. Hindi pa. Kasi ang pagpunta ng church ay pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Ang tanong ko po, sumasamba po ba tayo sa Diyos ngayon? Amen. We are worshiping the Lord. Yung Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Yung Diyos na buhay. Yan po ang ating sinasamba sa oras po ito. Kaya sabi ng Panginoon, magpakadbanal po tayo sa mga salita niya. Makinig tayo sa mga salita ni Kristo para tayo po ay magkaroon ng matibay na pananampalataya. Amen? Pag uwi po natin, ano po ang marirecall mo? Ano yung maiisip mo? Dapat makita mo, ma-recall mo na ikaw ay believers. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay mananampalataya. At hindi mo yan pwedeng hubarin. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na gagawin ko muna ito, mamaya na yung pagiging Kristiyano. Hindi. Pag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, hindi na yun pwedeng mabago. Hallelujah! Hindi na po yung pwedeng baguhin. Ikaw na ay anak ng Diyos. Ikaw ay Kristiyano. Kaya lang,
Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Sabi po doon basahin nga po natin ang Matthew chapter 7. Okay. Tignan nga po natin. Matthew chapter 7, verse 6 yun. Verse 12. Tama po ba ako? Ay. Sabi po dyan hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay 21. Okay, 21. Matthew 7:21, ang sabi po rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin pala, kung tayo po ay hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi natin ginaganap yung kalooban ng Ama na nasa langit, hindi ka rin pala papapasukin ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Amen. Kaya hindi pwede yung nag-church ka lang. No, hindi pwedeng yung punta mo ng church, pag uwi mo, ay tama na, okay na. Hindi po. Kasi ang pagpunta ng church ay pagsamba sa Diyos na buhay. Pero pag uwi mo, diyan na nagsisimula yung pagiging mananampalataya mo. Yung ministry mo bilang mananampalataya. Susunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Ipapamumuhay mo ba yung salita ng Diyos? Gagawa ka ba sa kalooban ng Diyos? Mananatili ka bang banal o magpapakarumi ka sa sanlibutan? Amen. Amen. Marumi po ang sanlibutan, sa totoo lang. Napakadumi po ng sanlibutan. At maraming kasalanan sa sanlibutan. Kaya nga, kung hindi po tayo magpapakatatag bilang mananampalataya, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos kung wala po ang pananampalataya. Amen? Kaya wag po tayong magsawang makinig ng salita ng Diyos sapagkat ito po ang makapagpapalago ng ating pananampalataya. Hallelujah. Totoong masarap makinig ng chismis. Di ba? Masarap makinig ng chismis. Maging doon po sa amin, kapag may chismis, alam ko po na yung mga kapitbahay namin doon, ay chismis ang pinag-uusapan nila. Bagay, kapag nagtitipon-tipon po sila, kasi, siyempre, pag chismis na ganyan, nag-iipon-ipon ng mga magkakapitbahay, nagmamarites, sabi nga nila Alam ko kung nag-uusap-usap sila, may pinag-uusapan silang pangyayari, may pinag-uusapan silang ibang tao, diba? Kaya sabi ko po sa kanila, mas maganda siguro ang pag-usapan ninyo yung salita ng Diyos. Pero, kasi, bilang tao, diba, alam naman natin na hindi sa lahat ng panahon, ay pwede tayong magsalita tungkol lang sa salita ng Diyos. Di ba? Kailangan din natin magkwento ng ibang mga pangyayari. Amen? Pero nawa hindi tayo yung mga kapatiran na tayo yung pinagmumulan po ng paninira ng buhay ng may buhay. Amen? Kung hindi, siguro kung magkukwento man tayo, sana maging kalakasan pa tayo sa iba dun sa ating mga kinukwento. Amen? Sana makapulutan ng aral yung ating mga sinasabi. Hindi lang yung sinabi mo yung isang kwento, pero hindi mo naman sinamahan ng salita ng Diyos. Mas maganda samahan mo rin ang salita ng Diyos para magkaroon ng kabuluhan yung sinasabi mo. Amen po ba? Kasi masarap magsalita. Lalo na pag sa mga mahilig chismis. No? Pero alam niyo po, mas masarap pa rin ang salita ng Diyos. Sa totoo lang. Kaya sabi ko nga, kay Pastor, sana Pastor, magkaroon nga talaga tayo ng yung pang gathering. At na once a year, kami po mga pastor ng Holy Joy. Kasi po, alam niyo po, kailangan din po namin ng kalakasan. Alam ko pong, siguro po nakakapagbigay din ng encourage sa inyo kung nakikita niyo kami. Pero kami din po ng mga taga-probinsya ay nagbibigyan niyo rin po kami ng encouragement sa tuwing magkakasama po tayo. Na magkakapatid. Doon po sa probinsya, ang ginagawa po namin doon, meron po kami fellowship. Iba't ibang denominasyon, ay meron po kaming monthly na fellowship. Minsan ako po nag-expect din po sa kanila, sila minsan nag-expect din sa amin. At iba-iba yung church po na pinupuntahan po namin. Kaya nagkakaroon din po kami ng lakas ng loob na ipagpatuloy yung ministry ng Panginoon. Hallelujah! Kasi kung, alam niyo po, mahirap din yung church na walang kaibigan. Na wala kang kaibigang church na makapagbibigay sa iyo ng kalakasan. Mas maganda rin na mayroon kang kaibigang church
Kasi makikita mo na, hindi lang pala kaming mananampalataya. Hindi lang kami yung naglilingkod. Hindi lang kami yung nahihirapan. May mga kasama pala kami. Kaya ngayon, kapag nakita ng mga kapatiran na mga churches na yung ministry nyo ay nahihirapan, pag naikukwento po namin, ipinapanalangin nila kami. At ganun din sila, kapag yung ministry nila, kinukwento nilang, pastor, ganito ang problema namin sa church namin, yung mga kabataan namin, ganito, yung mga membro namin, ganyan. Alam niyo po, nagkakaroon din kami ng puso na, Panginoon, sumasagi sa aming isipan na pag nagpipray na kami, na individual, no? Sumasagi na, Panginoon, tulungan mo yung mga ministry ng mga kapatid namin ito. Kasi pagdating ng araw, yung mga churches po na mga Christian churches, pag sila po ay naging tapat sa Panginoon, makakasama rin natin sila sa kaharian ni Kristo. Hallelujah! Amen? Kaya pagpatuloy po natin yung ating pong pananampalataya na mabibigyan po natin ng kaluguran ang Diyos. Amen? Huwag po tayong titigil hanggang sa tayo po ay humimlay, no? Hanggang sa tayo ay matulog sa piling ng Panginoon. Kasi ito naman po talaga yung ating ito po yung ating pagkatawag sa Panginoon. No? Na ipagpatuloy natin yung ating buhay pananampalataya hanggang sa tayo po ay nabubuhay. Hindi pwedeng titigil ka sa kalagitnaan. Kailangan tapusin mo. Amen? Tapusin mo yung daan na dinadaanan mo ngayon, yung daan ni Kristo. Hallelujah! Yun ang kinaluluguran ng Panginoon. Yung hindi ka titigil sa pananampalataya mo hanggang kamatayan. Amen? Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po nga po ay manalangin. Tayo po muna po ay manalangin. Tayo po ay mag-pray. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa oras na ito, sa mga salitang inihayag mo. Panginoon, naway magbigay sa amin ito ng kalakasan, naway magbigay sa amin ito ng encouragement, Panginoon, na ipagpatuloy ang buhay pananampalatayang pinagkaloob mo sa amin, ang pananampalatayang napakadakila na binigay mo na minsan at magpakailanman. Diladalangin ko, Panginoon, na naway maging kaluglugod ang aming pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. Sa Diyos, sa iyo po, Panginoon, ang kapurihan, at ikaw lamang ang aming sinasamba, niluluwalhati. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming mga panalangin. Amen. Sabi, binabalik ko po sa aming pastor. Yan yung natin mga sa mga You have heard about the experience of all our pastors. Mula po sa ating mga branch church, naririnig po natin kung ano nga ng mga nagiging karanasan. It's not very easy to have ministry in the Lord. Hindi po ganun kadali. At naniniwala ko na yung ibinahagi po ng lingkod ng Panginoon sa umagang ito, to have faith is to please the Lord. Unless na meron tayong pananampalataya, ay hindi po natin na mabibigyan kaluguran ang ating Diyos na buhay. Pleasing God is really our target. Ang bigyan ng kaluguran ng Diyos ay ang tunay na layunin ng bawat isa sa atin. It is not simply to serve the Lord, it is not simply to attend the church, but our life should really be pleasing in God's sight, sa paningin ng ating Panginoon. At napakahalaga po sa buhay ng bawat sa atin para magkaroon tayo ng pananampalataya is only by the Word, sa salita ng Diyos. Hindi po natin makukuha ang pananampalataya sa pamamagitan ng simpleng paggawa, sa simpleng paglilingkod na ginagawa ng bawat sa atin. But faith really comes from hearing by the Word of God. Yung salita ng Diyos na tinatanggap po natin, yung salita ng Diyos na naririnig po natin, ito po yung nagbibigay ng katatagan at katibayan ng ating pananampalataya. If we will focus on Hebrews chapter 11, Abraham, Noah, Moises, maging si Hagar, maging sa lahat ng mga tao na nakapaloob doon sa Hebrews chapter 11, when it comes to their faith, sa pamamagitan po ng pananampalataya, kung makikita po natin, mga minamahal ko, ang lahat na naging susi po ng kanilang pananampalataya ay nakinig sila ng salita ng Diyos. Without hearing the Word of God, without accepting the Word of God in our lives, hindi po talaga tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya.
Kaya kung mapapansin po natin, even though we are in the church, it is really very hard for us to, di ba, sumulong. Nahirapan tayong sumulong, nahirapan tayong gawin yung ipinapagawa ng Panginoon sa buhay ng bansa natin. Bakit? Kasi hindi natin nararanasan yung salita ng Diyos. Kaya nga, reception of God's Word is very important. Mahalaga po sa atin yung pagtanggap. How do we receive the Word of God? Merong epekto ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga po sa Matthew chapter 13, pag binasa po natin yon mula verse 18 hanggang verse 23, ang sabi po doon ng salita ng Diyos, once we hear the Word of God, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, there is a cause and effect. Ano po yung cause and effect? Sabi po doon, mamumunga tayo. Amen. Nang tig-30, tig-60 at tig-100. So we will bear fruits. Kapag katunay na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, yung faith po natin, namumunga po yun. Yung bunga po nun ay magmamanifesto sa buhay po ng bawat atin. It is not simply hearing the Word of God. Kahit po yung mga taong nasa labas ngayon, nakakapakinig sila kung malakas yung tinig na ito o malakas yung boses ng nangangaral ng salita ng Diyos. They can hear the Word of God. But the problem is, yung salita ba tumibo sa kanilang mga puso? Kaya kahit nandito po tayo, umaattend tayo, dumadalo tayo ng worship service, kahit na napakinggan natin ang salita ng Diyos, paano natin ito ni-receive? Yung reception. Kasi kung ni-receive natin yung salita ng Diyos, just a simple word, a simple sermon, kaya nga nakakatuwa po ang mga taga-Thessalonica eh. Why? 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 said, sabi niya dito, at dahil naman dito, sabi niya, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatwid bagay ang salita ng Diyos ay tinanggap ninyo, sabi nito, inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. Diba? Yung Thessalonica, nakakahanga sila. Bakit? Sapagkat nung nakinig po sila ng salita ng Diyos, just like what we are doing now, yung ginagawa po natin, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, the reason why we attend the worship service is to accept, to receive the Word of God. Yan po yung pinakahintay natin for 7 days. Sa loob ng 7 araw, wala tayong hinihintay, kundi dumala tayo ng church, pero hindi para i-attend lamang yung katawan natin. Nandito tayo para ano? Yung layunin natin. I want to receive the Word of God. Because without receiving the Word of God, parang kung nagpunta tayo sa isang restaurant, hindi ka naman kumain. Amen? So parang hindi rin po kasiya-siya. Alam niyo po na kapag nadaraan tayo sa Jollibee, o McDonald's man yan, ewan ko po ba, pero matindi yung amoy na naamoy natin kapag dumadaan tayo sa mga fast food na ito. Di ba? Yung hindi pa tayo nakakapasok, parang gusto na natin kainin kung ano man ang nasa loob. Kahit na anong restaurant pa ito na dinaraanan natin. Pero kung iihi ka lang sa loob ng Jollibee, hindi mo matatanggap, hindi mo mararanasan yung sarap ng yung burger. Tama po ba? Pero kapag ka yung burger lang o burger lang yung kinain mo doon sa Jollibee, po ba, at umorder ka ng French fries nila, paglabas mo ng Jollibee, sasabihin mo, alam mo ba, pumunta ako ng Jollibee, kumain ako ng yung burger tsaka ng French fries. Amen? Pero kahit na pumasok ka doon, kung hindi ka naman kumain, hindi mo may pagmamalaki sa labas. Sabihin sa'yo ng taong nakakita sa'yo, uy, nakita ka tayo lumabas doon sa Jollibee. Buti ka pa, kumain ka sa Jollibee. Amen? Ang sasabihin mo, hindi, umihi lang ako doon. There is no such testimony. Amen po ba? Pero ganun din sa salita ng ating Panginoon. Amen? Yung pananampalataya po natin, hindi natin ito, sabi nga, di ba? Hindi po natin basta-basta nakukuha. Na kapag umattend tayo ng church, do you have meron ka ng pananampalataya paglabas mo ng church? No. Yung pananampalataya, dumarating lang yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The way you receive the Word of God, kung tinanggap mo yung salita ng Diyos, amen. Narinig ko si Pastor Oliver, nanditestify niya yung kanyang buhay, na mahirap pala yung kanya, di ba? That is really faith.
yung pananampalataya, nagbubunga. Kapag walang pananampalataya, walang bunga. Yung salita ng Diyos, nag-uugat kagad. Kaya nga di ba sinasabi doon na merong nakinig ng salita ng Diyos? Pagkatapos na makinig ng salita ng Diyos, dumating ang ibon, pinuka. Amen? Maraming ganyan sa loob ng church. Amen? Nakapagdalo tayo ng 2 oras na worship service. Right after the worship service, walang nangyari. Kasi pinuka lang ng ibon. Amen? Yung iba naman, nadala nila hanggang sasakyan. Masaya sila, nagkakwentuhan habang nasa sasakyan. Amen? Numuntik nang nabangga yung jeep, nagmura. Nawala yung salita ng Diyos. Amen? Natalo. Hallelujah. Yung iba naman po na nakinig ng salita ng Diyos, napaglabas nila, dala-dala nila, pagsakay nila ng jeep, pinagkakwentuhan nila. Amen? Hallelujah. At pagdating nila sa bahay, i-share nila doon sa mga hindi nakapagsamba na muna kagad yung salita ng Diyos. 30, 60, and 100. Sabi ng salita ng Diyos, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ay parang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Matibay, matatag, na kahit dumating ang bagyo, hindi siya maaano. Kaya nga, kapag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, do not just receive the Word of God as a word, as a sermon. Tanggapin niyo po yung salita ng Diyos na parang, amin po ba, ang Diyos ang nangungusap sa inyo. Sabi ni Pastor Oliver kanina, di ba? Pag nananalangin naman si Pastor Jong, talagang hindi naman natin naintindihan. Pero di ba, through your spirit, you can feel that you are the one who is really, may po ba? Ikaw yung ipinapanalangin ng pastor. Ikaw yung pinatutukuyan ng panalangin ng pastor. Kasi nararamdaman mo yun eh. Kaya nga minsan, di ba, kapag ka nagkakaroon ng pangangaral ng salita ng Diyos, kahit na hindi binabanggit yung pangalan mo, pero nararamdaman mo, ako itong tinutukoy ng salita ng Diyos. Pero huwag mo sasabihin, pinariringgan ako ni Pastor. Kasi iba yung pinariringgan sa kinakausap ng Diyos. Hallelujah. Maybe, sabihin po natin, nare-review ka kasi kamalian mo yung binabanggit. Praise the Lord. Bakit? Kasi tinutuwid ka ng Panginoon. Diba? Sabi nga po, mahal ng Diyos ang kanyang mga anak na itinutuwid. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak na minamahal. Kapag hindi ka itinuwid ng Diyos, ibig sabihin hindi kanya minamahal. Hallelujah. Our reception deepens our knowledge about God's purpose. Kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, nag-iiba. Amen po ba? Kapag naintindihan mo yung salita ng Diyos, makikita mo yung tunay na layunin ng Panginoon sa narinig mong salita. That's why, kung titingnan po natin, bakit yung iba, madali po silang magdesisyon, maglilingkod na ako. Bakit yung iba, ang tagal na nila sa church, hindi po nila maranasan na gusto ko nang maglingkod sa Panginoon. Gusto kong gawin ito para sa Panginoon. I was really, kumbaga ako po, humahanga po ako doon sa mga mananampalataya na nakikita nila kung anong pangangailangan ng church, kung anong pangangailangan ng gawain ng Diyos. Hindi mo na kailangan sabihin pa itong mananampalataya na ito yung kailangan ng church, ito yung kailangan ng gawain ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba na maraming mata, maraming tenga sa loob ng iglesia? Di ba narinig niyo yung testimony ng pastor natin na nangaral na hindi siya bumibili ng bigas kasi may kumakatok ng lalagyan nila, sana all. Sana all, may kumakatok ng lalagyan ng bigas. Hallelujah. Naranasan ko rin yan eh. Pero naniniwala ko na walang pagkakaiba ang mga mananampalataya ng probinsya sa mananampalataya ng Manila. Kung gusto nyo katukin din yung aking lalagyan, pwede nyo naman gawin. Nandyan lang naman ako sa annex. Madali naman katukin. Kasi di ba, kung titignan mo natin talaga, kung ang lingkod ng Panginoon, hindi naman kailangan talaga silang, medyo nasaktan lang po ako doon sa sinabi po doon sa patay.
Nang sinasabi po nila, kaya daw ang mga pastor ay nangangaral ng salita ng Diyos para may engganyo ang mga tao na maging miyembro nila. At kulang na lang sabihin talaga noon na magpayaman ang pastor. Kung ang lahat ng mga pastor mayaman, mayaman na sana kami. O biro mo, ilang taon na akong pastor, amen po ba? Di mayaman na sana kami. Sana. Hallelujah. Kung pagpapayaman lang ang pagiging pastor, isa lamang po ang bagay para magkaroon, alam niyo po ba kung paano kayo yayaman? Isa lang po ngayon ang dahilan para yumaman kayo. Hanapin niyo po si Pastor Kibuloy. Meron kayong 10 million pesos. Hallelujah! 10 million pesos, sabi ko, saan po ba talaga tumahagil? Kaya siguro yung mga kapatiran natin sa Facebook, sabi niya, Pastor Kibuloy, sabi nung sa kapatiran, kung nasaan ka man, inayaan kita kumain sa labas. Ako na ang magbabayad. Sabi ko, alam ko ang dahilan kung bakit nag-iimbita itong kapatiran ito kay Kibuloy. 10 million, ano ba naman yung pakainin mo siya? Kahit pakainin ko pa siya sa, ang tawag dito, sa Jerry, sa, ang tawag doon, sa Abalen, amen, sa mga, pakainin ko pa siya ng 10 sambutsal. Amen po ba? Ulit-ulitin ko siyang ipasok sa pungko-pungko. Hindi maubos yung 10 million pesos. Hallelujah. Ang tanong, aattend ba si Kibuloy? Amen? So, it is not. Sa totoo lang, hindi po pagyaman. Amen. Sabi ko nga, ang pinakamahirap po talaga na pangangaral ay pangangaral sa patay. Kasi hindi mo alam kung paano mo i-encourage yung namatayan. Amen? Pero ang dahilan lamang po, mga minamahal ko, kung bakit po tayo ay naggagawain sa patay. Amen po. Nag-worship service sa mga patay. It is to encourage every attendee. Nakikiramay tayo. Hallelujah. Kaya nga, kung tutuusin talaga, dapat wala nang lamay-lamay. Amen? Kaya nga, humahanga po ako sa mga Islam eh. Bakit? Kasi pag namatay po sila, hindi po nila hinahayang mag 24 hours. Hindi po nila hayaan lumubog ang araw. Ililibing kagad na nila. Tayo, sometimes 9 days, 10 days, 15 days ka na eh. Meron pa akong nabalitaan dito na yung kamag-anak nila, 2 linggong ibinurol. Hallelujah! Siguro kulay kulay uling na yung patay bago na ilibing. So, sa buhay po ng basa sa atin, our knowledge towards the Word of God changes God's purpose. Imbis na nasasaktan tayo kapag narinig natin ang salita ng Diyos, when you understand the Word of God, instead na magagalit ka because you are being rebuked by the Word of God, hindi po. Makikita mo yung layunin ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. Sasabihin mo sa Panginoon, salamat, Panginoon, kasi kinausap mo ko sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi mahirap ma-rebuke. Mahirap po na, amin po ba, pagalitan ka ng salita ng Diyos. But God loves us. Kaya nga, instead na nakikita mo yung galit ng Panginoon, ang nakikita mo yung layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ano yung purpose? Ano yung ginagawa? Ano yung gagawin ng Panginoon sa iyo? Ano yung ginugusto ng Panginoon sa iyong buhay? That is really the most important thing. Yun yung pinakamahalagang bagay, hallelujah, na hinahangad natin na maranasan ng basa sa atin. Yung reception ng salita ng Diyos. Kaya nga, pinakamahalaga na kapag tayo po ay mag-worship service, Lord, prepare my heart. Ihanda mo yung puso ko. Kasi wala naman po nakakaalam sa inyo, ano ba yung sermon na nai-prepare ng Panginoon? Wala po. Di po ba? Walang nakakaalam sa atin kung ano yung magiging sermon kinabukasan. Kaya nga, kailangan na sa pagpunta po natin sa loob ng iglesia, you are really praying to the Lord. Lord, habang nasa daan ka, Lord, ihanda mo yung puso mo kung ano man yung matatanggap ko na salita ng Diyos. Hayaan mo ang makita ko yung layunin mo. Kasi alam niyo po, kapag hindi handa yung puso natin sa salita ng Diyos, then, kung masakit-sakit yung salita ng Diyos, then you will, kaya naalala ko yung kapatiran namin nung nangangaral ng salita ng Diyos, yung pastor namin,
dahil alam niya na siya yung alam niya na siya yung pinatatamaan. Alam niyo po ba nag-walk out siya? Eh yung church pa naman namin, harapan niya, yan, mas malawak pa po dyan yung pintuan namin kasi di ano yun eh. Yung hinahatak na gano'n. Yung malaki, sliding door po yun. Eh paglabas niyo po nung church namin, highway na. Kaya kitang-kita po siya na papara ng tricycle. Dahil nasaktan siya sa sermon. Buti na lang dito sa church, wala pa naman nag-walk out. Amen. O hindi ko rin alam. Amen po ba? Baka dahilan lang nila na magsisiyar sila. Pero ang totoo, nag-walk out na. But really, our motives, yung motibo natin, mga minamahal ko, magiging mali. Nasaktan ka man sa salita ng Diyos, i-receive mo yun bilang layunin ng Panginoon. Hallelujah. Mas masarap na itinutuwid ka sa loob ng iglesia kaysa ituwid ka ng sanlibutan. Amen? Tandaan po natin, hindi, kaya sinasabi ang mga bagay nito, kasi hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung wala ang salita ng Diyos. Word of God and faith always goes together. Kaya kung ang reception mo sa salita ng Diyos ay magiging mali rin yung pananampalataya mo. Pero kung magiging tama yung reception mo sa salita ng Diyos, magiging tama din yung pananampalataya mo. Bigyan na po natin ang pinakamalakas sa palakpakan ng Diyos. Our reception to the Word of God determines how we understand what is the mind of God. Habang daw tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kung ano po yung pagtanggap natin. Amen po ba? Kung yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos ay tama, makikita mo kung anong klaseng kaisipan meron ng Diyos. Sino nakakakilala sa Diyos? Wala. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lubos natin siya nakikilala. We do not know about the mind of God except for the Holy Spirit. Amen po ba? The Holy Spirit is the one who knows the deepness, the depth of the mind of God. But through the Word of God, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, the Holy Spirit will guide us and help us to know and understand the depth of the Word of God. Yung mind ng Panginoon. Amen? Kaya nga si Pedro, hindi niya naintindihan si Jesus. Amen? Nakakatuwa si Pedro, kung kailan namatay na si Jesus, doon pa lang niya naintindihan kung sino si Jesus. That's why after the death of Jesus Christ, iba, they are all baptized by the Holy Spirit and they understand the mind of God. Amen po ba? Kaya nga, lahat sila pinili nilang mamatay kay Kristo. Pinili nilang maging martir sa pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Kasi naintindihan nila yung mind ng Diyos. Kasi kapag hindi natin naintindihan ang kaisipan ng Panginoon, mahirap po. Sa totoo lang, we will not remain and we will not stay in the church. Hindi po natin kakayanin na manatili sa loob ng iglesia. For how many years? Hindi po natin kakayanin. Lalo na kung kayo naglilingkod na sa Panginoon, hindi niyo po kakayanin. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa mga pastor natin, huwag tayong mag-alala kung wala tayong makakain. But remember, God promised to us, kung ang ibon pinakakain ng Panginoon, gaano pa kaya tayo? Amen? How do you receive the Word of God? Paano nyo tatanggapin yung salita ng Diyos na sinabi niya doon sa kanyang mga alagad? Amen po ba? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. Diba sabi niya doon? Kung wala kayong kakainin, sabi niya doon, alalahanin ninyo ang mga damo sa parang. Hindi sila kahit si Solomon na pinakamayaman, ay hindi nakapagbihis, sabi niya, ng karilagan ng mga bulaklak sa parang. Pero sabi niya, lahat ng bulaklak na ngayon ay nandyan, pero kinabakasan ay sinusunod. Huwag kayong mabalisa sapagkat sasabi niya dito, tingnan ninyo ang mga ibon, hindi sila nag-aasik, pero pinakakain sila ng Panginoon. Gaano pa kaya kayo? Paano nyo tinatanggap ang salita ng Diyos? How do you accept that Word of God? We still have hope. Meron tayong pag-asa.
Amen? Pwede tayong pakainin ng Panginoon. Hallelujah. Lalo na kung tayo naglilingkod sa Panginoon, pakakainin tayo ng Diyos. God, faithful ang Diyos. Kaya nga, sa totoo lang, nung sinabi ni David na walang anak ng Diyos na namamalimos, totoo yun. Kasi lahat ng anak ng Diyos na umaasa sa Kanya. Amen po ba? Moses, walang tubig. And then, dumaing siya sa Diyos, binigyan siya ng tubig. Nagagalit ang Panginoon kasi ayaw na ng mga salita ang mana, Lord, bigyan mo daw kami ng karne. Pinangunan lang sila ng karne. Everything was really possible with God. Lahat ay posible sa Diyos. Lahat ay pwedeng gawin ng Panginoon. Hindi po magiging imposible ang lahat ng bagay. Kaya lang, maraming mananampalataya hindi alam kung paano tinatanggap ang salita ng Diyos. That's why those who receive the Word of God, clearly, it will determine how they understand the mind of God. Amen? Remember, the Word possesses life. If you receive the Word, you will possess life. Lahat ng tatanggap sa salita ng Diyos, mabubuhay. Amen. Kahit sabihin mong nangihina ka ngayon, pero kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos ngayon, yung buhay na taglay ng salita ng Diyos, mapapasa iyo. Ang salita ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya nga naniniwala ako, mamatay man po tayo kahit sa kasalukuyan, kahit sa oras na ito, kung tinanggap mo ang salita ng Diyos, you will receive eternal life. Peter said, anong sabi ni Pedro? Lord, where can we go? Saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay na walang hanggan. Si Pedro, wala na siyang pupuntahan. Amen? Hallelujah. Actually, amen, right before the Lord Jesus Christ appeared to the disciples, si Peter po, sinabi niya sa mga lagad, mangingisda ako bukas, sinong sasama? Di ba? John chapter 21, mangingisda ako bukas. Kasi nga, di ba, inilibing nila lang ng Panginoon eh. So alam naman natin ang dating pamumuhay ni Pedro, dati siya mangingisda. That's why, he said, sa kanyang mga kapwa alagad ng Panginoon, mangingisda ako bukas, baka meron gustong sumama. May sumama na. Hallelujah. Pero nanado sila sa laot. Amen. Ang sabi ni Pedro, mukhang ang Panginoon yung nasa dalampasigan. At ang tanong ng Panginoon sa kanya, Peter, di ba? Simon, son of Jonah, Simon, anak ni Jonas, mahal mo ba ako? Anong sagot ni Pedro? Nalalaman mo, Panginoon, na minamahal kita. Tinanong ulit siya ng Panginoon, Simon, anak ni Jonas, minamahal mo ba ako? Panginoon, nalalaman mo po kung gaano kita pamahal. Sabi po ng ibang mga translator, tinanong daw si Pedro ng 3 beses kung minamahal siya para ipaalala din kay Pedro na 3 beses niyang itinatawag ang Panginoon. Sino po ang naniniwala doon magsabi ng Amen? Sa tingin niyo po ba ang Diyos katulad ng tao na nanunumbat? Naniningil? Hindi po. Pero tandaan po natin, yung 3 beses na pagtatanong ng Panginoon kung minamahal mo ako, ang sabi niya doon, pakanin mo, alagaan mo ang aking mga batang tupa. Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin lamang po dito, ang ipinapaalala ng Panginoon sa kanya, hindi ka na mangingisda. Diba? Simula ngayon, sabi niya doon, diba? Nung tinawag na si Pedro, simula ngayon, hindi ka na mamamalakayan ng isda. Tatawagin ka ng mamamalakayan ng tao. Alam niyo, nakalimot si Pedro eh. Yung reception niya sa salita ng Diyos na mali. Amen po? Kaya nga po ba, sa pagdidiskusyon nila doon sa John chapter 21, kung mapapansin po natin, ang nakita niya po,
Hindi pa kumbinsido si Pedro. Ang nakita niya ay si Apostol Juan. Paano naman itong disipulo na ito? Anong mangyayari dito? Kasi ang paniniwala nila na yung disipulo si Juan, hindi mamamatay. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ano man sa iyo, kung ano ang gagawin ko sa alagad na ito. Tandaan po natin, wala tayong pakialam sa buhay ng ibang tao. Ang pakialaman po natin ay ang sarili nating pananampalataya. Ask yourself, church, tanungin natin yung sarili natin ngayon. Tayo na nakikinig ng salita ng Diyos, how much faith do you have now? Kung nakikita mo sa sarili mo na may kapakinabangan ka sa iglesia, nakikita mo na kung ano yung nagiging bahagi mo sa loob ng iglesia, ano yung maitutulong mo sa loob ng iglesia, then, you have faith. Meron ka ng pananampalataya. Kasi dapat meron tayong ginagawa sa loob ng church. Meron tayong ginagawa sa loob ng gawain ng ating Panginoon. It is not only the pastors, hindi lang ang mga pastor, ang merong ginagawa. Lahat tayo, tandaan po natin, lahat po tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, bahagi ka ng katawan ni Kristo. Amen? At bilang bahagi ng katawan ni Kristo, amen po ba? Sa buhay po ng basos atin, mahalaga na, kailangan kumilos ako, kailangan gumalaw ako. Ibabahagi ko lang po sa inyo for the last time ang tungkol po sa nangyari kay Sister Glo. For the past months, lagi na po siyang pinupuna. Sinasabihan na po natin niya si Sister Glo na, Sister Glo, ako personally, sinabihan ko rin siya, Sister Glo, hindi na normal ang pananalita mo. Something that is really problem in your words. Kasi kilala kong manalita si Sister Glo. Kung tutuusin po, hanga po ako kay Sister Glo. Si Sister Glo po, taga Quezon. Ang taga Quezon po, halo po yung Bicolano at halong Tagalog. Pero si Sister Glo, napakagaling magbisaya. So, totoo lang, tama? Ang galing niya kayang magbisaya. Pag kinakausap niya yung mga Bisaya dito, sabi ko, Bisaya ba ito, Sister Glo? Very ano po siya. Napakatalino po ng ating kapatid. Kaya lang, ang pinaka-problema kay Sister Glo, ayaw niyang tanggapin na siya ay may karamdaman. Pag nakikita ko siya, pag naglalakad siya, medyo parang hinahatak yung isang paa. Pero ayaw niyang tanggapin. Siguro, yun yung kanyang pananampalataya. Alam ko, nakikipagbimbing siya sa Panginoon na, pero ngayong burol, ngayon ko lang nalaman na meron pala siyang maintenance. Sinabi ng mga anak niya, nagme-maintenance pala siya. At kung may pananampalataya talaga tayo, siguro that is her faith. Yun yung kanyang pananampalataya na, basta, wala akong sakit. Kasi ganyan din ba, yung mga mananampalataya, kapag ka sinasabi mo, may karamdaman, in Jesus' name, wala akong karamdaman. Hallelujah? Amen? Wala akong karamdaman. It is really good. Kung kaya po talaga kaya natin panindigan sa buhay ng basos atin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya na wala tayong karamdaman, it is good. Pero I will tell you, kung may nararamdaman na po kayo sa inyong pisikal, magpa-check na po kayo sa doktor. Bakit? Mahalaga po ang inyong katawan. Sapagkat kung wala na po yung inyong katawan, hindi na kayo makapaglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. I suggest every one of you to love your body. Mahalin niyo yung katawan ninyo kasi ito lang yung isang pamamaraan para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Kung wala tayong katawan, hindi na tayo makapananambahan sa Panginoon. Kaya mahalin ninyo, kung may nararamdaman kayo, magpahinga. Kung meron kayong gamot na dapat inumin ninyo. Kung meron kayong pagkain na dapat iwasan ninyo. Huwag matigas ang ulo. Amen? Kasi baka maging huli ang lahat. Hallelujah. Kaya ngayon, masasabi natin, Sister Glo is the youngest worker na namatay ng iglesia.
Siya po yung mga pinakabata na manggagawa na namatay sa ating iglesia. Hallelujah. At nagkataon, lahat ng manggagawa na namamatay, wala si Pastor John. Kaya pakiusap mga manggagawa, don't kill yourself. Hallelujah. Mahalin ninyo yung inyong katawan. Pangalagaan ninyo mismo yung inyong katawan. Amen po ba? At kung talagang may nararamdaman kayo physically, pray to the Lord, Lord, heal me. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Diyos magpapagaling sa iyo. Hallelujah. Ulitin ko yung sinabi ng salita ng Diyos sa Thessalonica, the word which you have heard. Naniniwala ako, di ba? Kahit si Apostol Pablo, sabi niya kay Timoteo, Timoteo, huwag ka lang iinom ng ordinaryong tubig. Uminom ka rin ng kaunting alak. Ito na naman tayo. Sabi ko na, pwede uminom ng kaunting alak eh. Alam niyo po, ang sabi ni Pablo, konti, hindi po konti container. Amen. Konti. Hallelujah. Alam niyo sana yung konti. Amen. Kaunti lang. Ang mga kapatiran natin, konti container. Hallelujah. Bakit? Kung nakakadamot sa iyo yung ganung bagay, uminom ka. Hallelujah. Amen? Pastor, sa totoo lang, nakakatulog pa ako pag uminom ako ng isang Red Horse. Then, drink 1 Red Horse. Isang Red Horse lang pala. Ang masama pala, isang case. That is wrong. Hallelujah? Mali na yun. Ibig sabihin nun, na immune yung katawan mo na gano'n ang hinahanap. Hallelujah? Siguro kung isang lagok lang, Pastor, nakakatulog po ako kapag uminom po ako ng isang boteng gin. Then, uminom ka na. Isang boteng gin. Hallelujah. Kaso, yung bote mo, ganitong kalaki. Akala ko yung ganun lang kalaking bote. Ganyan palang kalaki yung bote mo. Hindi pala bote, galon. So, that is wrong. Hallelujah. So, if something that is really help to you, kung yan ay nakakatulong sa iyo, then, do it. For the sake of your body. Hallelujah. Amen. Kung isang basong alak nakatutulong sa iyo para gumaling yung sakit ng ulo mo, gumaling yung sakit ng dibdib mo, gumaling yung sakit ng tiyan mo, then do it. Hallelujah. Wala pong masama. Pero kung makikita kita na nandun sa lamesa at nakikipag-inuman, parang hindi nakagalingan niya. That is already vices. Hindi mabuti. And I hope, sabi dito, the word that you have heard, this is not only the word of Pastor Manny, but this is the word of God. Pinaalagaan sa atin ang katawan natin dahil ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. The Holy Spirit remains in this temple. The name of the Lord is in this temple. Hallelujah. Kaya wag natin hayaan. Remember, the Word originates in God. And that Word is the Logos. And that Logos is God. Kaya once you receive the Word of God as the Word of God, then you have faith. Gagawa at gagawa sa iyo ang salita ng Diyos. Amen. Kung paano nga sa Hebrews chapter 11, lahat ng mga taong yun, naranasan nila yung pagkilos ng salita ng Diyos. Kay Abraham, pumunta ka sa lugar na pinapupuntahan ko sa iyo na hindi mo nalalaman. Pinabayaan ba siya ng Diyos? No. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah. Si Joshua, nagkaroon ng pananampalataya. Sinugo siya bilang tiktik. Bilang sugo doon sa lugar na ibinibigay ng Panginoon. Pinabayaan ba siya ng Diyos? No! God protect him. Because he received the Word of God as the Word of God. Kaya nawa sa umagang ito, umuwi tayo na tinanggap natin ang salita ng Diyos. Sabi nga po natin na malakas sa beses, 3 beses,
Oh my soul, receive the word of God. 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 Kung nahihirapan po kayo, yung parang, amen po ba? Habang nakikinig kayo ng sermon, there's something that's really fight in your mind. Nagkakaroon ng labanan sa iyong mind. Then rebuke it. Oh my soul, receive the word of God. Kung ano man ang nire-reveal mo sa akin, oh my soul, receive the word of God. Why? Because the purpose of the word is to reveal to you the truth. Ipahayag sa akin ang katotohanan. At nawa yung katotohanan na yun ay manatili sa buhay ng bawat sa atin. Manatili tayong naglilingkod, manatili tayong gumagawa sa harapan ng ating Panginoon. Be healthy. Sabihin mo sa katabi mo, be healthy for the Lord. Amen. Maging healthy po kayo. Hallelujah. I know that is really the will of God. Kalooban na ng Panginoon na nangyari kay Sister Glo. Wala na tayong isang manggagawa, wala nang isang tagapaglinis ng church, nabawasan na po tayo. And I hope and I pray na, diba, the first day, yung first day na sermon, diba, sabi niya, kung kukunin tayo ng Panginoon, amen po, kung kukunin man tayo ng Panginoon, nawa kunin tayo ng Diyos sa kamatayan ng isang taong matuwid. Manatili kayo sa Panginoon. Pero paano kung halimbawa gusto nyong maglingkod sa Panginoon kung mahina ang inyong pisikal? That's why you need to be healthy physically and you to be fit spiritually. Alagaan natin. Amen? Kung may mga karamdaman kayo at gusto nyo magpapanalangin sa amin, then after the worship service, Pastor, panalangin mo ako, meron akong nararamdaman. Then I will pray for you. Huwag po kayong mahiya. Alam niyo po ba, nag-stay na po ako doon sa pintuan. Kung may kailangan kayo na panalangin, Pastor, ipanalangin mo ako. Pwede ba? Humingi ako ng panalangin. Kaya ako nakatayo doon. Hindi ako nakatayo doon para display. Nakatayo po ako doon. Alam niyo po ba na pag umattend kayo sa Sungrock Church, yung mga worker po, merong tungtungan. Nakatungtong po sila sa, yung kasintaas po ng ating, yung beatbox. Nakatungtong po yung mga worker doon. Tapos po, yung mga dumadaan po, pinapatungan ng kamay. Pinapanalangin po. Hallelujah. Dito po kasi akala natin parang para sa inyo corny kasi parang nahihiya kayo. Nakakahiya naman, magpapapanalangin ko kay Pastor. Istorbuhin ko pa si Pastor. Yan na yung trabaho namin eh. Hallelujah. Kaya kung gusto niyo po ng panalangin, then approach me. Pastor, pwede bang ipanalangin? Nandun naman tayo sa gilid. Hallelujah. Kung gusto mong ipanalangin ka rin, umila ka. Walang problema po doon. Huwag kayong mahiya. Amen po ba, kung uuwi tayo, nataglay pa rin natin yung nararamdaman natin. Parang walang ginawa sa atin. Hallelujah. Kung gusto nyo ng pray over, then after the worship service, lumapit lang po kayo, Pastor, please pray for me. Kahit hindi mo sabihin sa akin, may problema ka, ayaw mo sabihin sa akin yung problema mo, it's okay. Hayaan mo na ang Diyos ang mag-reveal sa akin kung anong problema mo. Ang importante, naipanalangin kita. Hallelujah. Then believe it. After the prayer, manampalataya ka kung anong ipinanalangin sa iyo, tinanggap mo na. At uuwi ka ng payapa, uuwi ka ng may kaganahan. Hallelujah. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong magdalawang isip. Amen po. Napakahalaga po na magpapanalangin po kayo. Kung gusto niyo po ng prayer over, huwag po kayong mahiya. Hallelujah. Huwag kayong magdalawang isip. Amen. Nahiya kasi ako kay Pastor. Hindi. Nandun ako sa sa pintuan. Wala naman akong ginagawa. Kumakamay lang naman ako. Amen po ba? Then, pwede mo sabihin sa kay Pastor, please pray for me. Hallelujah. Amen. Kung matibay naman yung pananampalataya mo, ikaw na rin na magpatong ng kamay sa ulo mo, ipanalangin mo yung sarili mo. Pero alam niyo po ba na minsan mas maganda yung may nagnanalangin sa iyo? You can feel it. Mararanasan mo yung pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah. Pagpalain nawa kayong lahat ng ating Panginoon. Hallelujah. Bigyan natin ng pinakamalakas na palakpakan ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Ang bilis kasi mag-sermon ni Pastor Oliver
Sabi ko, parang hindi pa nakakaisang oras ito, ay tapos na tayo. Sabi ko, ayoko naman po uwi ng Philippine Holy Church kasi hindi naman kayo sanay na uwi ng, amen po ba, na madalian lang. Hindi pa nga luto yung almusal natin sa baba, tapos na yung worship service. Kaya sabi ko, Lord, give me the word of God. Ibigay mo sa akin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sa umagang ito, magkakaroon po tayo ng special offering. And kung sino man po yung gustong tumulong sa ating kapatiran sa pamilya po ng kapatiran natin na mayapa, ito po yung sentro po natin ngayon. Gusto nating tumulong sa pamilya dahil ang kanila pong kapangangailangan po sa kanilang service doon sa funeral service po ni Sister Glo ay 35,000 pesos. And inamin naman po ng family talaga na medyo short pa sila sa financial. Kaya po, lahat ng malilikom po natin sa umagang ito, lahat ng ibibigay po natin will really, kahit na magkano pa po yan, ay ibibigay po natin sa pamilya po ni Sister Glo na naiwan. Because gusto nating makatulong. Kaya nga po, gabi-gabi, amen po, kung napapansin niyo po, gabi-gabi, nagluluto tayo ng kinakain, yung makakain po ng mga nakikipaglamay, kasi ayaw natin maging pabigat. Hallelujah. Nung second night, ang sabi po daw, may nagsabi po daw sa kapatiran natin, na pagka nagkaroon po daw ng gawain, guguluhin po daw tayo, palalayasin po daw tayo. Pero praise the Lord, walang nangyaring ganon. Because God really works. Gumawa ang Diyos. Amen. Kasi nakita niya siguro, hindi lang ito nakikipaglamay. Tumutulong din sila. Hallelujah. Simula ngayon, ganyan ang gagawin natin. Kung may mga kapatiran na tayong mawalan, kung may mga kapatiran na tayo na mamatayan, imbis na tayo yung makipagkape, imbis na tayo po yung makiperwiso, tayo po yung magdadala ng pagkain para sa kanila. Amen? Para ano? Para makita nila na hindi lamang tayo nandoon, amen po ba, physically, pero gusto rin natin tumulong financially. Hallelujah. So tayo pong lahat ay magbigay ng ating special offering para sa Panginoon as the praise and worship sing to the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa oras na ito. Nagkila ka, Panginoon. Nagkila ka. Pangalaman mo na. Magmula pa sa ulat ng aming langit. Mundo'y magulang ang naasa.
Ama namin nasa langit, sampahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you. God bless you. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Sister Glo sa kanyang bahay po ng 7 p.m. Magkita-kita po tayo doon at